bayan Pilipino. Unang-unang pasalamat ko sa Hong Kong government, pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Para sa araw na ito, at para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9 dito sa Hong Kong. Dinala niya tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, mag-ayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi ako mabanggit at magtampo. So, isa-isahin ko lang ang mga grupo na kailangan nating pagpasalamatan. Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagod, luha at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod na kailangan natin kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat mga kababayan namin, mga kababayan namin dito sa, ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau, meron pa galing sa China, at meron galing Japan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw na ito. Madami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan mag-plancha. Yes, patayo, pero kailangan yung laban yung damit ninyo. Kailangan ninyo magpa-parlor. Kasi, diba? Anong ito na magpahinga. Kailangan maglinis ng inyong bahay. Kailangan magpa-pedicure. Diba? Kailangan magpa-dentista dahil araw ito ng pagpahinga. So, kailangan ayusin lahat ang sarili. Para sa sarili. Pero, binigay ninyo ang oras ninyo at araw ninyo ngayong umaga na ito para sa atin. Maraming salamat sa inyo. I love you! I love you! Alam nyo, kanina, habang naglalakad ako, kasi malapit lang kami, so naglakad lang kami. Wag kita nagsugat? Ang ganda ng weather ninyo dito sa Maganda Hong Kong, no? Nakakaganda siya ng putis. Anong sabi namin na nakatira sa Pilipinas at yung mga nakatira sa mga kababayan natin sa Middle East? Sana all. Tinitirhan. Sana all maganda ang putis. Kaya isa din yan sa dapat ninyong ipagpasalamat sa Diyos. Nandito kayo sa lugar na pinupuno, maganda ang klima, at lalong-lalo na nandito kayo dahil meron kayong hanap buhay. Hindi natin gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Pero marami sa atin, dahil walang oportunidad sa ating bayan, ay nakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar
sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya yun ang sunod natin na pagpasalamatan, yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo, at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipagsapalaran sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo, ayaw nyo rin na iwanan sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Magpapasalamat ulitin ko sa Diyos, sa Hong Kong government, Hong Kong Police, sa KOJC, sa inyong lahat, mga kababayan namin na nandito, at syempre kailangan natin pasalamatan ang PDP. Laban! Ang laban, no? PDP na lang, no? Opo. Isa pa! Okay, suka. Mas maingay din ito. May dala sila. Para sa inyong lahat. Pinutusan silang bumili ng suka. Nagdaan daw silang sinama. Nagdaan silang pinamura. Kami, pinakuran. Bagay na sa lechon Macau o pinakuran. Nagani namin ito, naglako ko nito. Kanaganing ay, sorry. Yung bang nakakita yung mga lechon Macau ba yan, no? Nasa likod na sa'yo. Dahil baka bumagsak. Kakain kayo muna ako. Hindi, huwag ka lang malikot. Sabi ko ay, Ha? picturean mo na lang muna. Hindi naman. Sa aking Stable naman siya. cellphone yung roasted naman tayo. Kaya nga, wala mang nasalipdan. Tama na yung isa. Roasted goose. Strong ate. Roasted goose. Tikman ko nga yun. Hindi ko makita. Roasted goose. At yung parang lechon Macau. Bagay sa Balik. Yan na. Kurog kayo kung kamot pa eh. Ano pa ang bagay sa suka? Lechon! Lechon baboy! Ano pa bagay sa suka? Lechon baboy! Ang ating chorizo longganisa. Diba? Bulan! Bulan. Yes! Bulan! Charon. Yes! Mangga. Mangga at suka. Kinilaw. Yes! Oh. Yan. Bulan. Galunggong. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat nauutusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, lahat ng pagkain masasarap, kailangan ng suka. Yes! Listahan ko yung speech na suka na yun. Actually, wala akong listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Kaya wala akong listahan ng speech. Pero yes, alam nyo, marami siguro sa inyo ang nauusan na bumili ng suka at mantika. Mantika at suka, ganyan. Nung kayo ay bata pa. Opo. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yung mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Coke.
So, saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Pagpapasalamat tayo sa PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aado tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil na liwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan. Sabi din niya sa akin, sabi niya, ikaw, kahit ano man ang sabihin man nila na kasalanan mo ang lahat ng ito, Inday Sara. Sabihin man nila, kasalanan mo ito dahil hindi ka tumakbong Pangulo. Pero sabi niya, Kibuloy. Dahil siya ang araw-araw nagbabasa ng Biblia. Bible. Siya ang nakakaalam by heart kung ano ang salita ng Diyos. Yung words of God. Amen. Sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw, sabi niya, ganito ang nangyari sa buhay ko. Sabi niya, Inday Sara, ganyan din nangyari sa buhay mo dahil hindi pwede na ikaw ang mauna at sila ang sumunod. Dahil wala nang katapusan. Dapat sila ang mauna Di kami at ikaw makakita. ang sumunod. Di kami makakita. Matigil na at hindi na paulit-ulit ang kahirapan sa kaya, nung sinabi niya sa akin yon, hindi na masyadong masakit. Masakit pa rin sa akin pag nakakarinig ako ng kasalanan mo yan lahat, Inday Sara. Yay! Pero iniisip ko na lang, ako, sinabihan ako ni Pastor Kibuloy, you are there, you are where you are intended to be by God. Exactly. So, yaan po, hindi pa alam mo, hindi pa ako nakalahati sa pagpapasalamat ko, kaya bilis-bilisan natin. Hanggang anong oras ba ako pwede, sir? Hanggang hapon! Eh, hindi kami pwede mag-abot ni PRD kay kasangko na po. Diba umuwanan lang sa iyo ko? Tagalog eh. Alam nyo, bakit ako nandito ng maaga? Gumising talaga ako ng maaga. Ang alarm ko, 6:30 a.m., 7 a.m., 7:30 a.m. Pariyata! 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 Para hindi kami mag-abot ni President Rodrigo Duterte. Kasi pag nagalitan na naman niya ako,
sa mga pangyayari. Hindi siya nagalit. Actually, mabait. Ay, nay! Ay, nay! Medyo nagka-edad na siya. Mahal ko kayo. Magpapasalamat din ako. Thank you po ako. Kagabi po, merong mga kababayan natin na nasa hotel. Kayo ba yun, ma'am? Opo. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon sa hotel. Mahal ko kayo. Maraming salamat. Pero bakit, ma'am, wala kayong dala na roasted goose? Sorry, may dalang piso ka. Ayaw, wala ka. Roasted, Katong baboy ba, di ba? Joke lang. Joke lang. Pero salamat sa pag-welcome ninyo sa amin doon. Sigurado ako na kahapon may kailangan din kayo gawin. Busy din yung oras ninyo. Pero pumunta kayo doon at welcome niyo kami sa hotel. Maraming salamat sa inyo. Ang sunod ko po na pagpapasalamat ay personal po sa akin. Para sa inyong lahat, mga kababayan namin dito sa China, sa Hong Kong, sa Macau, dahil noong 2016 ay nagkita-kita din tayo dito para sa pagpapasalamat, tapang at malasakit. Tapang at malasakit! Yes! Yung pagka-presidente. Kaya, Doon yun. papasalamat po ako dahil from 2016 hanggang 2025 ay nandyan pa rin kayo, nandito pa rin kayo. Duterte pa rin! Sunod po ay personal pa rin. Ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin, at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020. Go Duterte! 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 Ano po ang suspension order? Sige. Maraming salamat sa suporta ninyo noong 2022. Thank you very much sa inyong lahat, mga kababayan. Alam nyo, una ko pong naramdaman na mukhang mananalo ako sa eleksyon. Dahil nakita ko ang overseas absentee voting results. Una siyang lumabas. So nakita ko na I think 98% na OFW votes ay para sa akin. Kaya doon ko naramdaman na parang baka siguro manalo ako. Kaya maraming salamat. Ang susunod ko po na pagpapasalamat
para sa inyong lahat, sa suporta ninyo sa aking mga kasamahan, sa aking trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyo lahat. Dahil kayo lang po ang sumusuporta sa OVP, ang buong gobyerno po ay iniwanan na po ang OVP. Maraming salamat. Yung satellite offices po namin sa iba't ibang lugar ay nalingkamot. Kasi may nalingkamot. Nagsisikap. Yung satellite offices po namin ay nagsisikap na mahanap yung mga geographically isolated and disadvantaged areas at hindi lang nakatugon sa National Capital Region. Kaya salamat po sa suporta ninyo sa Office of the Vice President. Ang susunod po na pagpapasalamat ko ay mahal ko kayo. Kaya po hindi ako hindi ko maiwanan ang aking katayuan, ang mapapwestong posisyon dahil sa inyong lahat. Ang sunod na pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, Wala akong flag, ang Lord. pamilya Wala akong Duterte. flag. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat. Ay, basta pilo na ko. I love you! Wala yun. Kapag tayo mga utang ang kabubog Ay, kanino dara, ay, dara. sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makaservisyo o makapagtrabaho sa ating pamahalaan. Sa oportunidad na ginahatag ninyong manamo na Nagbinisaya na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, so yan na po ang aking mga pagpapasalamat. Meron pa ba akong hindi na Maraming salamat pa. I love you, Sarah! Ang sunod ay lilipat na po ako Paminaw sa baba. Paminaw sa paminaw! Kasi na. Alas ko sila kasi magpakaon sa academy. Wala! 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 BYOB! Nagaling nila ako, sabi ni Ma'am. Sige. So, hindi na tayo kakain lahat. Okay lang. Kailangan ko din naman magpa-reduce. So, okay lang. Walang kainan! Ma'am, darating tayo dyan sa ayuda na yan, ha? Kasi, tuloy-tuloy ko na, ha? Ang susunod ko po ay ang dahil pagpapasalamat
pasasalamat po ito kay PRRD, former President Rodrigo Duterte, ay mag-share ako sa inyo ng aking pagpapasalamat sa kanya. Medyo mahaba itong kwento na ito, so mamaya yung singilin niya mga suspension order ninyo. Alam niyo, isa lang, sa lahat-lahat siguro na pagmamahal or generosity ni former President Rodrigo Duterte, isa lang ang stand out. Nag-iisa lang ang lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos na ginawa ni Tatay Digong, ni former President Duterte sa akin. Manaan, diri nga side ba? Ilan yung Bisaya? Enough na! Kainit! Naud tayo, nagbatiri. Hello? Okay na? Sir, pakihanap na yung inutusan ni Marcos na patayin mo. Yan. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako eh. Mali natin, di ba? Baka may inutusan dyan. Sino yan? Ilabas! Ilabas! Okay. Isa lang. Ulit-ulit yan. Papaisip ako sa tatay ko. Binigyan halaga niya at inulit-ulit niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Tayo din naman kami. Hindi niya ako tinigilan. Alam niyo, Kulang daw kayo. Kulang daw kayo. Makita naman daw. si PRD, May nakita sa video ko. yun pong mga nasa harap, Dili, kailangan kita, niyo kita. uupo kasi hindi makakita yung nasa likod. Hindi siya tulad ng tatay ninyo na malambing, mapagmahal. Hindi ganyan ang tatay ko. Ang tatay ko galing siya sa generation na laging galit. Diba? Sino yung may mga magulang na yung generation na laging galit? Wala may tao sa likod. Yan. Galing dyan ang generation. Galing dyan ang tatay ko sa generation na yan. So, lagi siya galing. So, sa akin, Wala ako nito. maalala ko, sinabi niya talaga sa akin, paulit-ulit, habang ako ay lumalaki. Ikaw, Multo. sabi niya, hindi ka tao sa paningin ko. Napaisip ako noon, diba? Sabi ko, pusa o aso? Pagbabalik mo yan sa dito. Ikaw din. Upo ka din. Hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka abogado o doktor. Totoo yan. So paulit-ulit niya yan na sinasabi sa akin. So syempre, pag ikaw bata ka, Cute di ba? yung buhay, no? Basta yung paulit-ulit dyan sa'yo. So ako din, habang ako ay nag-aaral,
nung ako ay malaki, kaaral ka, elementary, high school, napasok na sa isip ko. At 4 years old ha, hindi ko alam, baka sa tiyan pa lang sinasabihan na ako ng tatay ko, ikaw, hindi ka tao. Kasi 4 years old pa lang, sa yearbook Sabihin tayo, hindi tao. ng kindergarten, nakalagay doon, I want to be a pediatrician. Imagine nyo, hindi doktor ha. Alam ko kung ano ang specialty ko. Sabi ko, I want to be a pediatrician. Nandiyan pa yan hanggang ngayon, ang yearbook na yan. Kaya, nung ako ay, paulit-ulit yun, alam ko na magiging doktor ako, alam ko na magiging doktor ako. Nung panahon na kailangan mag-apply ng entrance exam sa college, di ba? Kailangan natin mag-apply sa mga colleges and universities. Hindi nila alam, ng mga magulang ko, nag-apply ako sa University of the Philippines. Nung nag-apply ako sa University of the Philippines, syempre nilagay ko din naman yung science courses. Pero nilagyan ko din siya ng political science. Nung nakita ko ang result at nalaman ng mga magulang ko yung result, nakalagay doon, na-match ako na-waitlist ako sa political science. So sobrang excited ko. Hindi nila alam na gusto ko mag-college sa Manila. Kaya sikreto ako na nag-apply. Sobrang excited ko. Sabi ko sa mga magulang ko, pumasa ako ng UP. Pero political science kasi yung kurso. So sabi ko, gusto ko sana pumasok ng UP Diliman yun eh. UP Diliman. Tapos, political science yung kurso. Sabi ng nag-wild. Naggalit si PRD. Sabi niya, di ba, sabi mo, simula nung bata ka pa, gusto mo maging doktor? Pre-med ba ang political science? Sabi niya, hindi ka pwedeng pumasok ng University of the Philippines. Kahit saan man yan. Sabi niya, dahil kilala ko ang ugali mo. Anak kita. Alam ko kung anong ugali mo. Sabi niya, marirecruit ka lang ng makabayan. Aakyat ka. Totoo ito, sinabi niya. Aakyat ka ng bundok. Magiging NPA ka. Ikaw ang magiging head ng New People's Army. At ikaw ang makakalaban ko pagdating ng panahon. Kaya hindi ka pwede pumasok ng University of the Philippines. So sabi niya, pumili ka. Kahit anong paaralan dito sa Davao, pumili ka dyan. So sabi ko sa mama ko, Ma. So sabi ng mama ko, sige na lang, kasi sinabi mo man doktor, so mag-pre-med ka na lang. Okay. Nag-pre-med ako. Tapos, syempre, pagpunta akong doktor, so binilisan ko yun, natapos kagad ako, and then ito na, mag-medicine na. Sobrang excited si President Duterte na magpapasok na ako ng medicine proper. Siya ang pumili ng paaralan. Siya ang pumili kung saan ako titira. Tapos, pumunta na lang siya sa akin at sinabi niya na, ayan na, may school ka na-enroll ka na, may bahay ka na, pumunta ka na lang doon ng ganitong date. So pumunta ako doon. Pagdating ko doon, kompleto na. May kama na ako, may washing machine, may refrigerator, may kotse pa. Ganyan siya ka-excited. Sana all!
Sige mami, paalam kita sa tatay ko. Huwag ka mag-alala. Inday, gwapa! Ganyan siya ka-excited noong ako ay medicine lang. Tapos, syempre, hindi naging successful yung aking pagpasok sa School of Medicine. Isang taon pa lang, Nawala na. 1 year, actually 1 sem pa lang. First sem pa lang, alam ko na parang fish out of water. Alam niyo yung, bakit madali para sa kanila, nahihirapan ako, sobra. Tapos, dumating yung second sem na halos hindi na ako pumapasok. So, kinabahan na ako. Kasi, di ba sa probinsya, di ba sa Atua, pagpadala ka sa Manila kasi ako nag-med school, pag ipadala ka sa Manila, parang malaking send-off yun. Congratulations sa anak ko, graduate ng ganito. Congratulations at magiging doktor yan. Class of ganon, diba? So ako, syempre kinabahan na ako kasi hindi ako makaka-uwi. Pinadala ako sa Manila para maging doktor. Tapos uwi ka, drop out. Nag-apply ako ng, naisip ko pa noon, nung pinag-iisipan ko ang kapalaran ko, wait, sabi naman ng tatay ko, doktor daw o abogado. So dito na lang ako sa abogado. So lumipat ako, nag-apply ako sa San Beda College kasi at the time na nag-decision ako, San Beda College na lang yung bukas sa mga exams, entrance exams. So hindi ko pa sinabi kaagad sa mga magulang ko na nasa San Beda na ako. Nalaman na lang nila dahil nagsabi ang driver. Sabi niya, hindi na yan siya pumupunta ng Cavite. Lagi kaming nandyan sa Medjola. Nung nalaman niya na nasa law school ako, sobrang, I think mas masaya siya nung nalaman niya, mas masaya siya, mas excited siya. Noong itumpara ko, nung papasok ako ng med school, nung nalaman niya na nag-apply na ako ng law school. Tapos, syempre sinabi ko sa inyo, di ba, hard luck yung generation ng parents natin, mga magulang natin. So, nung mga panahon na nag-aaral ako sa law school, may mga panahon Mingaw na kayo, pag-iingat naminag din sila ako. ka Inday sa Sinasabi niya sa akin, alam mo, kung hindi mo ayusin yung law school mo, magiging kabit ka lang ng politiko. Ganyan siya po. Di ba pangit pakinggan sa atin? Pero ganyan yung style niya para itik-tik sa'yo na mag-aral ka. Tapos meron pang isang beses na sinabihan niya ako, alam mo, pwede ka mag-aral ng mabuti, magiging halaman ka lang dyan sa gilid. Ganyan yung force by which he emphasized into my brain that I need to become a lawyer. So nung pumasa na ako ng bar, doon ko nakita ang pagbabago sa magulang ko. Hindi sa nanay ko dahil ang nanay ko sobrang supportive nun. Kahit maging halaman ako, piniligan ako. Ganyan kabait ang nanay ko. Diba? Pero nung nakita niya yung grade ko sa bar exams at nakita niya na mas mataas yung grade ko sa bar exams kaysa sa kanya nung tatay ko. Nalabuan! 1.2.3. 5 points ang layo namin. Sagrado. Doon siya nagbago. Para naging tao na ako sa paningin niya. Lalo pati, pag every time nababanggit
yung grade sa bar, hindi na siya talaga nagsasalita. Tapos lagi ko pa sinasabi sa kanya, sabi ko, partida yan pa ha, kasi hindi ako nag-aaral eh. Kung nag-aaral ako, top-notcher ako eh. So ngayon, doon, nakita ko na iba na siya kung, hindi na parang anak ka lang, hindi na parang pantay na kami. Tao na ako, buong tao na ako sa patingin niya. Ganyan yung emphasis niya sa education. Kaya ganyan din, hanggang ngayon, ganyan din. Alam niyo ba, sa mga ako, kabahan ka pag nagtanong na si PRD kasi didiretso yan, anong grade na ito? Anong eskwelahan? Ito anong grade na? Anong eskwelahan ito? Ito anong grade na? Anong eskwelahan? Ganyan. Si PRD kamusta ng ako. Hindi siya, uy, masaya ka ba? May boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na? Saan mo gusto kumain? Pag makita niya, anong grade na? Anong eskwelahan? Anong grade na? Anong eskwelahan? Okay. Nag-aaral? Okay. Ganon pa rin. Ka-hardliner siya sa education. So yan yung talaga, pinagpapasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi ako naging abogado, lalo pati yung mga pinagdaanan ko ngayon, hindi ko siya, kasi ngayon naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan ko. Siguro kung hindi niya pinilit, hindi ako ganito ka-confident sa aking ako. So sana din sa inyong lahat, ganun din. Kaya nung nangangampanya ako noong 2022, lagi kong sinasali ang kampanya, plataforma ko ang edukasyon. Sana ganun din ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga apo. Huwag ninyo silang tigilan. Dahil minsan ako pag pumupunta sa mga barangay ninyo, sa mga municipality ninyo, meron talaga akong naririnig na sumasagot na, college graduate naman pero wala namang trabaho. Pero iba din ang trabaho ng college graduate at natapos lang ng grade 6. Iba talaga yun. Iba yung oportunidad na dumadating sa mga nakapagtapos kaysa natapos lang ng grade 3, grade 4. At madami yun. Madami yan sa ating bayan ngayon. Na pagdating ng high school, ay sinasabihan yung mga anak, kailangan mo na magtrabaho, tumulong sa pamilya. Kaya dapat, huwag nating tigilan ang ating mga anak. Paulit-ulit talaga yan. Edukasyon ang susi ng pagbabago ng buhay nila.